interesting topic. So we need to care about our brain health. Kaya ang napili ko po ngayon is all about Parkinson's disease. Okay? Sige, next slide po yan. Pero bago po yan, magpapakilala po muna ako. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonology. So, we met Herbalife 2014 and next slide. Noong 2014, ganyan po ako kalaki. I weigh 209 pounds, madaling mapagod, hinihinga. Sabi ko sa sarili ko, I feel old for my age. Hindi ito bagay sa akin. Wala pa akong career. Sabi ko sa sarili ko. Buti na lang, along the way na despite my busy schedule, na wala nang time kumain on time, hindi na nakakakain ng healthy. Aba, may solusyon pala. Pwede palang hindi mapabayaan ng sarili dahil through Herbalife, nakita namin na kahit busy ka, pwede ka pala maging healthy. At dahil produkto kami ng 10 Days Nutrition Club program, nag-enjoy ako dun sa journey naming mag-asawa. Tinuloy-tuloy ko lang and I've lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking bewang. And buti na lang, along the way, nagkaroon din nalaman ko na may ganito palang klaseng community sa Herbalife. Kagaya nitong VNC community natin. Lots of energetic people, full of passionate people. So, join ako dun sa mga taong parehas ang goal na kagaya sa akin. Diba? And, syempre, parating sinasabi, dun sa upcoming spectacular, isa ako sa mga coaches na excited dyan. Magkita-kita po tayo this January. So sa mga wala pang ticket, huwag nyo pong i-miss ang life-changing event na ito. So ito ang isa sa dahilan kung bakit up to now, we are still here and we will continue to build this company. Okay? Sige, next slide. So pag-usapan natin, bakit nga ba natin kailangan pag-usapan ang Parkinson's? Ang Parkinson's po ay kinaklasify siya as a neurodegenerative disorder. So pag sinabi pong neurodegenerative disorder, isa po itong condition kung saan ang ating utak ay nagkakaroon ng anong tawag dito? Degeneration or yung pagkasira. At itong pagkasira po na ito ay irreversible. Kumbaga, pag na damage has been done, hindi na po ito maibabalik. At pumapangalawa lang naman po ang Parkinson's sa mga neurodegenerative disorders next to Alzheimer's. So next time, pag-uusapan natin ang Alzheimer's, pero bago sa number 1, doon muna tayo sa top 2. So napakahalaga po niyan. Siguro may kakilala kayo, Parkinson's disease na pasyente. So this time, pag-uusapan natin ano ba ang epekto ng nutrition dito sa sakit na ito. Next slide. Sige. So, pag sinabing Parkinson's, bakit nagiging mas concerned tayo? Kung akala natin ang Parkinson's ay yung mga senior o mga elderly people lang po ang tinatamaan, ay hindi po totoo yan. We have seen people being affected recently na ang tinatamaan ay the younger age group na mas madalas na po recently. Next slide. Sino-sino yan? So ipapakilala ko po sa inyo. So I'm sure kilala nyo ang ating coach ng ating pambansang kamoon, no? Si Freddie Roach, na diagnose siya ng Parkinson's at the age of 27. And up to now, he's still living. Alam ko, around 60 plus na siya. Ang isa rin pong kilalang actor, si Michael J. Fox, has Parkinson's disease, diagnosed at the age of 29. And up to now, he's still living his life. No? Isa pa po, no, yung sikat natin na boxer of all time, si Muhammad Ali, also diagnosed with Parkinson's at the age of 42. So, makikita nyo, hindi pa po sila elderly, pero they've been diagnosed with Parkinson's at a very young age. No? Sige, next slide. So, sa Parkinson's disease, makikita niyo po ano nga ba ang affected na area. So, nandyan po yung brain natin, no? So, makikita niyo po yung kulay brown po. Doon po sa bandang gitna. At doon po sa brown area, yan po yung tinatawag, no, na substansya nigra doon sa midbrain na parte ng area. Doon sa brown,
may mas darker brown na area po dun sa ating utak. At yun po yung area na mahalaga, yung substantia nigra. So nasa taas po, makikita nyo ano ba ang normal na itsura or brown coloration ng ating substantia nigra. So nakikita nyo mas dark. So ano ang itsura ng substantia nigra doon sa mga taong may Parkinson? So nakikita nyo yung pagka-dark ng area ng substantia nigra halos nawawala na. So pag mas nagla-lighten yung area ng substantia nigra, mas nag-worsen po yung symptoms ng Parkinson ng ating mga pasyente. Sige, next slide. Ano pa? So, bakit mahalaga itong area na ito? Itong substantia nigra po na ito po ang responsable sa paggawa po ng dopamine. Ano naman ang dopamine? Ang dopamine po, ito po ang may say. Malaki ang say niya with regards to paano tayo gumalaw, paano tayo mag-isip, ano ang ating mood, paano tayo nagpe-pay attention sa mga bagay-bagay, paano tayo natututo, paano yung pattern ng sleep natin, at paano tayo gumigising. So maraming bagay ang concern ni dopamine dito sa ating substantia nigra. Kaya nga po, kung maraming papel ang ginagampanan ng dopamine, kung nawala na po ang factory na gumagawa ng dopamine or konting-konti na lang, ine-expect po natin na ang sintomas ng mga pasyente ay related sa mga bagay na kung saan responsable si dopamine. Next slide. Ano-ano po ba yon? So, dalawang bagay po. Una, yung motor symptoms kasi may non-motor symptoms. Sa motor symptoms, ano po yung kadalasan na nakikita natin? Yung resting tremors. So, paano po ito describe? Resting tremors, ibig sabihin, nagkakaroon po ng tremor o nanginginig, pwedeng yung ating mga kamay, usually ng pasyente, at pag ginagalaw po nila, nawawala po yung nginig. So mas nanginginig po sila at rest, no? Yung kamay nila. At with movement, nawawala po yung tremor na yon. Ano pa? Nakaka-experience sila ng paninigas ng kanilang mga muscles. Ano pa? Mas mabagal sila gumalaw than ordinary people. So ito po ang pinaka-common symptoms ng mga may Parkinson's disease. Next slide. Punta naman po tayo sa mga non-motor symptoms. Tandaan po natin, bago mag-appear ang mga motor symptoms na nabanggit ko, mas nauunang nangyari ang mga non-motor symptoms. So ano-ano po iyon? So pag ang pasyente po nakaka-experience na ng hindi na regular yung pattern ng tulog nila. Yung iba po nakaka-experience yung pang-amoy nila nababawasan or nawawala than before. Mas nade-depress sila or nagkakaproblema sila when it comes sa pag-ihi nila, no? Or yung iba nagkakaroon ng findings sa puso nila, mga abnormality, heart findings, at may problema sa kanilang panunaw. So pwede hindi regular yung pagdumi nila, madalas sumasakit yung tiyan. So itong mga non-motor symptoms, mas nauuna po ito kadalasan lumalabas. Kumbaga premonition ito bago pumunta sa motor symptoms. Okay? Sige, next slide. So, ano ba ang risk factors? So, number one, sinasabi nila, ang isang may Parkinson's disease, pwedeng prior, meron silang repeated head injury, no? So, kung mapapansin nyo, isa doon yung ating boxer, no? Si Muhammad Ali, so siguro nakailang head injury yon. Pati si Coach Freddy, baka may history siya ng trauma or head injury rin. Yung ating actor, si Mr. Fox, we don't know ano ang history. Pero isa ito sa tinitingnan nila, yung paulit-ulit na head injury. Ano pa? Yung chemical exposure, pwedeng na-i-inhale po yan or anong tawag dito, na-i-inject, no? So, anything na harmful na chemical na pumasok sa katawan is a possible risk factor. And syempre,
kung meron po tayo sa family natin who also have Parkinson's. Chances are, yung genes po na yan ay naisali na sa atin. Pero it doesn't necessarily mean na magkakaroon din tayo ng Parkinson's. So, meron lang tayong uh, pogi points or ganda points when it comes to genetics, pero pwedeng hindi siya ma-activate. Okay, next slide. Ano pa? So, tandaan po natin, dalawang bagay. Dalawang bagay, no, na kaya nating pwedeng i-control in terms of ating kalusugan. Number one, kaya natin kontrolin yung mga bagay na kinakain natin. And number two, kaya natin kontrolin kung gaano tayo kadalas gumalaw or mas magiging madalas tayong nakaupo, no? Mas tatama rin tayong gumalaw. So these are the things na pwede nating kontrolin sa buhay natin. Next slide. Pero, tandaan natin, kung meron tayong control dito sa mga bagay na ito, syempre, piliin natin yung control na makakabuti para sa atin. So, ano ba yung mga common na dinadaing or nagiging concern when it comes to nutrition ng mga taong may Parkinson's? Number one, bone thinning or yung pagnipis ng kanilang buto, no? Dahil number one, hindi na sila ganong gumagalaw, marami silang mga medications na iniinom na nagiging factor ito para mas mabilis na numipis yung density ng kanilang mga buto. Kaya nga, mahalaga, ano ang pwede natin ibigay? Nandyan po ang ating mga calcium, no, tablets, no, na very helpful para sa kanilang bone food ng kanilang mga buto. At syempre, habang maaga, yung mga weight-bearing exercises. Alam natin na eventually, magkakaroon sila ng problem when it comes to movement. Pero what we can do is we can delay, no? Sabi ko nga irreversible ang Parkinson, no? Pero at least we can delay bago siya dumating ng mas maaga, no? Through yan, weight-bearing exercises. Ano pa? Next slide. Isa pa pong concern ay dehydration. So hindi sila ganong effective yung kanilang hydration status. So kaya sinasabi natin, i-encourage natin, bakit natin hindi i-level up, no? Imbis na bastang tubig na lang, no? Lagyan natin ng nutrients, lagyan natin ng sustansya, yung simpleng tubig. Pwede natin lagyan yan ng aloe vera, no? Para hindi simpleng tubig lang yung iniinom nila, no? For adequate hydration. Kasi isa rin po yan sa mga concerns nila. Hindi sila ganong nakakakain at nakakainom ng maayos. Sige, next slide. Ano pa pong concern nila? So, nagkakaroon din sila ng constipation. So, nabanggit ko kanina, isa ang gastrointestinal symptoms sa non-motor symptoms. So, and ito ang isang concern nila, hindi sila regular na dumudumi. Again, if ito po ang concern ng ating mga mahal sa buhay or kakilala, so we advise them, increase yung water intake and syempre, increase yung fiber intake for more regularity ng ating bowel movement. Sige, next slide. So ano pa? So dahil hindi sila nakakakain ng maayos, nagkakaroon sila ng unexpected weight loss. Hindi sinasadya, ayaw naman nila, no? Pero nangyayari siya. So ano ang solusyon diyan? We encourage them. We encourage them, hindi kailangan na isang kainan na heavy or mabigat, isang upuan. Encourage natin na kumain sila small, frequent, healthy meals. So, hindi small, frequent feedings. Kasi may feeding na unhealthy. Nabusog sila, pero hindi masustansya. So, anong kailangan? Small, frequent, healthy meals. At
syempre, kung concern nila, yung hindi sila nalulusot kasi hirap na sila mag-digest. So, syempre, nandyan yung ating shake, di ba? Na easily digestible form of food. Okay? Sige, next slide. So ano pang dapat nating malaman? Napakarami pong pagpipilian, no? When it comes to good nutrition para sa ating mga mahal sa buhay na may Parkinson's. Depende. So, sa kanilang pangangailangan. So, kung ano man ang nararapat, mas maganda. Kung kaya lahat, mas better. Pero if you want to choose which one to target talaga, you can ask your coach, back po kayo sa inyong coach dahil ang ating products has been recognized as super brand in the Philippines. Kaya nga, hindi tayo basta-bastang nutrition kasi we have been awarded with Singilin na a kita sa seal susunod. of product quality. Okay, next slide. Sige po. Ano pa? So, hindi lang po tayo pang-local dahil tayo ay pang-international din. Next slide. Dahil tayo ay in-award as number 1 when it comes to active and lifestyle nutrition brand in the world and number 1 in weight management and well-being brand. So I hope marami kayong natutunan sa top 2 na brain concern natin. Next time, pag-uusapan natin ang top 1 which is Alzheimer's. So I hope nandun po kayo sa session natin at mag-invite pa tayo ng pwede natin alam na matulungan para dito sa topic na ito. And with that, thank you for listening and see you again next time. Back to you po. Thank you so much.